Ito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Senator Joel Villanueva, handa na raw pong humarap sa Senado sa kung magpapatawag po ng special session ang ating mahal na Pangulo. Mahal natin yan kasi mahal na lahat ng bilihin. Buhat nun na po yan. Yan po ang pag-uusapan natin, ano po epekto nito sa pagiging handa ni Senator Joel Villanueva, handa ng manghudas sa mga dati niyang kasama. Papaliwanag po natin kung ano po 'tong mga palusot na ginagawa, ayaw pa pong, yan ang problema 'no, hindi po nila masabi na sila po ay babaliktad, diretsahan. Napakarami pong katwiran, ang tagal po na panahon na tinatantya po niya. Okey, wala na nga ako, pag-usapan na po natin 'yan, ah, yang mga sinabi po ni Joel Villanueva. Actually marami po siyang sinabi 'no, pero suriin lang po natin. Eto po, 'yan. Hindi po puwedeng puro away na lang. Handa raw si Senator Joel Villanueva na dumalo sakaling magkaroon ng special session ng Senado para talakayin ang ilang mahalagang nakabimbing trabaho na maantala dahil sa nakalipas na isyu sa mataas na kapulungan. Yan, sinabi ni Joel Villanueva sa isang video message na pinalabas sa live stream ng JIL. Matatanda ang isa sa Villanueva sa mga senador na paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay, bakit po, sinasabi na special session at bakit ngayon lang? Alam niyo, 'di ba sinabi napag-usapan na po natin 'yan ni ano, ni, ah, nung nagkita po kami ni Senator Marcoleta na meron talaga silang hinala. Kasi naroon siya, saksi siya, eh. Nakita niya yung ginagawa ng mga tao. 'No? Ikaw naman mararamdaman mo naman, eh. Ang pinoproblema lang ni Senator Marcoleta, bakit ang dami pa nilang arte, bakit hindi na lang sila magbaliktaran? Gano'n po talaga, eh, 'no? Yan yung kung totoo yung paninindigan mo, bakit hindi nung sa simula pa lang, bakit patatagalin mo pa? Okay. Yun yung kahit alam na, hindi ko po sasabihin, hindi ko na po ire-reveal kung sino yung hinala niya na malamang bumaliktad, pero malamang nasa topic na 'to ngayon, oh, 'di ba? Kasi nahalata na niya, eh, ang problema lang sa sa mga bumabaliktad na 'to, ang dami pa pong sinasabi, hindi na lang nila sabihin na, kaya ako bumaliktad dahil hindi na ako naniniwala sa leadership ni Alan Peter Cayetano, naniniwala na ako sa leadership ni Win Gatchalian. Tapos, 'di ba? Kasi po yung pagbaliktad nila, una hindi sila umaamin na manghuhudas sila. Hindi sila umaamin na sila po ay kaya sila bumaliktad ay, dahil takot sila. Tandaan niyo po, eto po mayroon pong, panyayari, mayroon na pong nakulong. Originally, 3 po yung binabanggit. Hindi po ako naka-Bluetooth. Ano lang 'to, wala po akong mic. Kung ano po naririnig niyo, masamang-masama ba? Masama ba yung sounds natin? Kasi lowbat yung mic, eh, hindi ko po na ano, hindi po ako nakapag-ano. Okey, sa totoo po hindi, ito si ano, ano 'to, eh, oo, sige, talakayin na po natin. Gutom lang 'yan. Okey, sa madaling salita mga kapatid, alam na natin na may babaliktad pa kaya po sila gano'n, eh, nag-aabang lang, eh. Ngayon tukoy na natin kung sino kasi pinahayag na niya, eh. Pero meron po siya para kunwari
kunwari po makalusot, kunwari hindi mahalata na nanghuda siya sa mga kasama nila. Ano po yung, sinasabi ni Joel Villanueva, a-attend po siya kung mananawagan ang Malacanang ng special session. 'Di ba? Ibig sabihin, nagkukunwari pa sila na hindi siya sumusunod kunwari kay Sherwin Gatchalian. Kung hindi, sa panawagan ng Malacanang na special session. Ngayon, bakit po nag-i-special session? Bakit po ba nananawagan ng special session ang Malacanang? O kahit kunwari po hindi si BBM ang tao sa Malacanang, ang, presidente. Bakit po nagkakaroon ng special session? Bakit po mananawagan ang Malacanang na special session? Una, mayroon pong kinakailangan na, pinapapasa ang Malacanang na batas. Kasi kailangan 'tong batas na 'to dahil may tutugunang problema. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng mga special session. Nagkaroon po ng special session para madaliin ang pagpapasa ng Bayanihan 1 and 2 nung panahon po ni Tatay Digong. Bakit po? Kasi nariyan na yung pandemya, eh. Wala naman pong budget sa budget noon, wala pong budget na nakalaan sa pandemya dahil hindi po expected yang pandemya na yan, 'di po ba? So may pangangailangan po yung special session. Kasi lahat po ng gagamitin na budget diyan, halimbawa po, kinuha po ni Tatay Digong yung budget ng ibang ahensya para ipantugon sa pandemya. Hindi po pupuwede yun. Makakasuhan siya ng, puwede po siyang ma-impeach. Kahit po maganda yung, intensyon ni Tatay Digong, kahit hindi niya nanakawin, hindi po uubra na basta lang siya maglilipat ng pondo. Yun po. Kaya po siya nagpatawag ng special session. Eto po, hindi po 'to simpleng yung paliwanag lang na kasi bakit hindi niya gayahin yung ginawa ni Chis Escudero? Kasi nakita niya na si Chis Escudero tinawag na traidor, tinawag na Judas, tinawag na Chiscariote. Nakita niya yung negative impact nung ginawa ni Chis Escudero. Pero sa totoo lang po, nahihirapan po talaga sila lahat. Nahihirapan po itong tatlo na 'to, si Jinggoy, si Joel Villanueva, tsaka 'to si Chis Escudero. Kasi sila yung, tinutukoy na posibleng-posibleng kasuhan, eh. Bakit po si Marcoleta sinasabing kakasuhan? 'Di ba? Bakit hindi naman po nagpatinag sa kanila? Yun po yung pagkakaiba. Nung alam mo na ikaw ay kinakasuhan para pressurein lang at kinakasuhan ka dahil tutuluyan ka. Hindi naman po nila matutuluyan si Marcoleta dahil wala naman pong nilalabag na batas si Marcoleta. Napaliwanag na po natin 'yan, eh, yung plunder na gustong isampa kay Marcoleta, eh. Hindi po kita niyo, tahimik na sila dun kasi bumaliktad na, eh. Meron na silang 13, eh. Okey na sa kanila yun. Oh. Pero 'pag nagawa po nila 'yan ngayon, nakita po nila na effective pala yung ginagawa natin, itutuloy-tuloy po nila 'yan para makabuo po sila ng 16. Kung may 13 na sila ngayon, 3 na lang po. 3 na lang po yung pababaliktarin nila, mai-impeach na po nila si VP Sara. Pero yang pong impeachment, tsaka na natin pag-usapan 'yan. Kasi sa kanila ganito, eh, kung nagawa namin 'yan sa mga ibang senador, nape-pressure rin sila ng kaso or, kulungan. Papakulong o mawawalan ng kaso. Yung pala parehong negative, eh. Ah, papipiliin ka lang, eh. Makukulong ka o mawawalan ka ng kaso. Napakabigat po, sa totoo lang po. Napakabigat ng ginawa ni Senator Bato na sakripisyo. Kung hindi po nakaligtas si Senator Bato,
hindi na po natin siya makikita dito sa Pilipinas. Naroon na po siya ngayon sa ICC. Sinakripisyo po ni Bato yung kanyang kalayaan para mabago yung, takbo ng Senado. Ang unang-una po sa panta-traydor ng mga 'to. Okay, teka muna, masyado tayong ahead. Dito muna tayo sa special session. Bakit sa special session? Bakit pinatagal pa ni Joel? Eh, alam naman na natin siya talaga yun. Alam na natin na ang susunod na manghuhudas si Joel Villanueva kasi tatlo lang sila, eh. Si Jinggoy, pinili niyang makulong kaysa makipagtulungan dito sa mga senador na ito. Si Chis Escudero, pinili niyang mag-traitor. Ngayon, pumapalag siya, sinasabi niya, wag ayaw niya nung salitang traitor, hindi daw pangta-traitor. Ngayon, bakit nagpapatumpik-tumpik pa si Joel Villanueva? Simple lang po 'yan, kung bakit po siya nagpapatumpik-tumpik pa. Kasi nga, nakita niya kung papaano kinundenan ng mga tao, kung papaano pong, tinawag na Judas, traidor, itong si si Chis, Escudero. Bilang, leader po ng isang religious leader, eh, hindi po nila napakahirap po sa kalagayan ni Joe. Hindi ko po pinagtatanggol yung kahudasan niya. Ano man ang katwiran niyo, sinabi na po 'yan ni Senator Marcoleta at saka ni, Camille. Camille, pati mga apelyido nakakalimutan, eh. Camille Villanueva na mga, masahol pa po masahol pa sa Judas ang magtra-traidor sa kanila. Thank you very much muna dito kay ano, teka hindi ko mabasa dito, dito ko babasahin saglit lang, kinakailangan natin magpasalamat sa mga nagpakape kaya lang hindi ko mabasa rito sa maliit, eh. Basahin lang po natin. Sandali lang. Okey, sabi nga po ni Camille Villar, eh, masahol pa ho sa Judas ang babaliktad sa kanila kasi nga biruin niyo halos ang ibinuwis ni Bato, yung sakripisyo ni Bato, ang binuwis ni Bato ay, yung kanyang kalayaan. Camille Villar, opo, Camille Villar. Maraming salamat po sa nagtama. Teka lang po, pasasalamatan ko lang 'tong ating ano, hindi ko kasi mabasa diyan, eh. Eto po, si Ma'am Clarita Tolentino. Thank you very much, Ma'am Clarita Tolentino sa $7.99 na pangkape. Okay, kinumpirma po 'yan. Pero siyempre, hindi po niya sasabihin na ako po ay, atin, nangangatwiran po siya. Hindi raw po puwede panay-away na lang, hindi. Eh, sino bang kung kayo po ay, nung 13 po kayo, paalala ko lang sa'yo, Senator Villanueva, nung 13 pa kayo, sino ba nang-aaway sa inyo? Sino ba yung ayaw tanggapin na may bago ng Senate President? Sino ba yung nung buhat nung naging 13 kayo, wala nang ginawa kundi siraan yung 13. Wala nang ginawa kundi at kayo na nga yung naging epekto, 'di ba? Oh, 'wag mong isisi dito sa kasi hindi nga nabigyan ng kahit isang oras na pagkakataon. Yung sinasabi mo na hindi puwedeng puro away na lang, eh, di dapat sinabi mo 'yan nung inaaway kayo nung 12 o nung 11. Okey, sino po ang mas kapani-paniwala? Sinabi ni Jinggoy. Eto sinabi ni Jinggoy, sabi po ni Jinggoy, inaalok siya kada oras, minuto, inaalok siya ng
kulong o mawawalan ka ng kaso. Ang pinili po ni Jinggoy, kulong, 'di ba? Nagpakalalaki si Jinggoy. Ngayon, sa kaso po ni Chis Escudero na nauna pa kay Jinggoy na tukuyin na mayroong, problema rito sa flood control. Dahil po si Chis Escudero siya po yung namuno dun sa meeting, kung hindi ako nagkakamali kasama siya roon sa, tinatawag nating, BICAM, 'di ba? Meeting ng BICAM. Eh, si Romualdez wais, eh. Hindi siya hindi siya nakipag-meeting sa BICAM, eh. Pero si Chis Escudero kasama dun sa BICAM. Okey, matagal nang tinutukoy yan si Chis Escudero. Hanggang ngayon walang kaso, bakit? Sino po mas kapani-paniwala ngayon? Oh, kung sinasabi nila na hindi katumbas yan na mawawalan ka ng kaso, bakit hindi kasuhan si Chis Escudero? Bakit hindi kinakasuhan si Joel Villanueva pa hanggang sa kasalukuyan? Kasi nga inaaya pa, eh. May tendency pang bumaliktad. Ngayon pong alam na natin, nakasama na siya, dadalo na siya. Alam na natin, hindi na po magkakaroon ng kaso yan. Ito po, hinahamon namin ng ombudsman. Sabi niyo, huwag kayong gamitin. Hindi kayo nagpapagamit. O bakit hindi niyo kasuhan ngayon si Chis Escudero? Bakit hindi niyo kasuhan ngayon si Joel Villanueva? Kung talagang hindi kayo nagpapagamit sa politika. Okay, matagal na natin sinabi yan. Ang babaliktad, Magna. Bahala na kayo. Bahala na kayo mapaniwala ng magaganda nilang paliwanag. Pero ako simple lang. 13 kayo, Brave 13, tuwan-tuwa kami na kayo ay 13. Ang una ninyong, in-announce, ang una ninyong gagawin mag-imbestiga sa flood control. Ngayon balikan po natin, bakit special session? Kasi halatang-halata na kung ang magse-session lang, ang ibig sabihin po ng special session sa mga ngayon lang nakapasok, ang magpapatawag Malacanang. Special session, sasabihin ng Malacanang, mag-special session kayo para maipasa 'tong mga batas na kailangan natin. Abangan po natin 'yan. 'Pag nagkaroon po sila ng special session, dadalo raw si Joel Villanueva. Ang tanong, bakit kinakailangan mag-special session? May batas bang minumungkahi yung presidente ng Pilipinas para karapat-dapat sa special session? Kinakailangan po ba talaga? Meron po bang panyayari na katulad po ng kay Tatay Digong na kinakailangan po magpasa ng batas ng, Bayanihan 1 at Bayanihan 2 dahil mayroon pong pandemya? Ngayon po, meron po bang, panyayari na kinakailangan ng special session ng Congress? 'Di ba? 'Yan ang una nating tanong. Pero siyempre alam naman natin itong, mga nasa kabilang bakod, mga bendalo po 'to, eh. 'Yan po yung kahit na ano po gagawin nila para lang mapaboran sila. Okay, madali lang po 'yan, hindi po illegal ang special session. 'Pag may nagpatawag po ng special session, dadalo si Villanueva. Bakit hindi na lang siya dumalo sa patawag ni Sherwin Gatchalian, katulad ng ginawa ni Chis Escudero? Oh, eh, ayaw niya nga matulad kay Chis Escudero, eh, na talagang sinabihan ng traidor at hudas. Kasi bukod po sa kanyang reputasyon, may reputasyon din po yung kanilang relihiyon. Alam mo, Senator Joel Villanueva, magiging kagalang ako Katoliko ko, hindi po ako iglesia, hindi po ako, KOJC, hindi po ako born again, Katoliko ko. Pero naging kagalang-galang sa amin yung relihiyon ng Iglesia ni Cristo.
dahil sa paninindigan po nila at yung KOJC, ha, dahil po sa paninindigan nila sa tama. Yung rally po nila na anti-impeachment ni VP Sara na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo, bumilib po kami. Yan, ganyan. Hanggang ngayon naninindigan sila. Ang habol lang niyan, special session na yan, magkaroon ng quorum. Okay na rin yan para wala ng pikean. Hindi na mahirapan ang lahat. Buo na uli, majority at minority. Pero ka-question-question, di ba? Lalo pong magiging question yan kung hindi sila masasampahan ng kaso ng ombudsman. Dahil silang dalawa, si Chis at saka si Joel Villanueva, lagi pong kasama ni Jinggoy yan pag pinag-uusapan ng kakasuhan sa mga senador. Tapos isa lang ang nakasuhan, si Jinggoy lang. Bendalo. Hangga't hindi nakakasuhan yang mga yan, alam natin, sama-sama na sila lahat. Kaya po tayo, maging tanda na po sa atin 'to. Yung mga akala natin na isisingit na namin 'to, total nakakapaglingkod 'tong mga 'to, eh. Isisingit na namin 'to sa boto namin. Total itong mga tulpo, naku, naglilingkod 'to sa mamamayan. Sisingit na namin 'to si Tito Soto tsaka 'to si Ping Lacson kasi etong mga 'to matagal ng mga ano 'to, matagal ng senador 'to, mapagkakatiwalaan na 'tong mga 'to. 'Wag na po tayong pumayag. Yang mga paningit ninyo, yang mga isiningit ninyo na hindi naman mga Duterte, yan po ang sakit ng ulo natin ngayon. 'Di ba? Yung mga isiningit nyo lang, katulad ng mga Tulfo, siningit nyo dahil identified. Gusto ng mga Duterte yung mga action man eh. Gusto ng mga Duterte yung action agad ng mga Duterte supporters. Sinisingit natin yan. Huwag na po tayo magkunwari. Maraming bumoto sa inyo kay Erwin Tulfo dahil kaysa naman iboto ko yung mga hindi kilalang Duterte, dito na ako kay Erwin Tulfo. Kaysa naman iboto ko yung ayaw ko nga diyan kay ano, kay Camille Villar tsaka diyan kay ano, ayaw nga namin diyan kay Camille Villar tsaka diyan kay Aimee Marcos. Kahit pa sabihin ni VP Sara na makakatulong yan, dito pa rin kami kay Tulfo, kay Soto, kay Lacson kasi mga kilala na natin na action man yang mga yan. Lito Lapid. Sana po maging tanda po sa atin 'to, yung akala natin na idinagdag lang natin, yung akala natin na paningit lang natin katulad ng Soto, Tulfo, Lacson, yan po ang sakit ng ulo natin ngayon, 'di ba? Sa totoo lang, sila po ang tagapagtanggol ngayon ng pinaka-korap na pamahalaan. May announcement na po sa mga ngayon lang po pumasok, may announcement na po si Joel Villanueva na siya po ay a-attend 'pag nanawagan ng special session. Yun po ang ano niya, eh, palusot niya, eh. Kinakailangan sa special session siya attend. Nung nag-usap po kami ni Senator, Marcoleta, sinabi niya yan, eh. Ang question nga, bakit sa special session pa? Bakit hindi na lang ngayon siya umattend para tapos na, 13 na sila, 'di ba? Yun po yung para hindi po sila, kasi ang tindi ng banat nila sa anti-corruption, eh, 'di ba? Si Sherwin Villanueva, masyadong identified na dito kay Pangulong Marcos. Ang tindi po magsalita ni Joel Villanueva laban sa korupsyon, eh. Masyado pong obvious 'pag yung ginawa ni Chis Escudero gagayahin niya, na kakampi lang siya. Kinakailangan special session para may tago pa kunwari.
Yan po ang nangyari sa'tin. Ngayon, sino po apektado niyan? Ang unang, may epekto po diyan, 'no, ang una pong apektado niyan, magiging 13 na po sila, magiging legit na po si Sherwin. Okey na rin yun na legit na lang. Pero ang una pong maapektuhan niyan yung Blue Ribbon Committee hearing. Siyempre mabubura na po si Senator Marcoleta, mabubura na po si Pia Cayetano. So ano na po, si Sherwin Tulfo na po, Sherwin Tulfo, si Erwin Tulfo na po ang, legit na Blue Ribbon. Kung siya na po ang legit na Blue Ribbon, wala na po kayong aasahan na magkakaroon pa ng matinong flood control investigation. Sasabihin ko po sa inyo, yung una't huli na nila yan. Kita mo ngayon yung announcement ni Tulfo, ni Erwin Tulfo. Baka hindi po kayo nakapakinig sa mga nagdaan po nating vlogs. Eto po ang pahayag mismo ni Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, tututukan umano ng kanyang Blue Ribbon ang posibleng anomalya sa mga nasirang infrastruktura sa Mindanao dahil sa lindol. Ano po ang tututukan? Sinabi po ba tututukan ni Erwin Tulfo yung flood control? Hindi po. Tututukan yung, posibleng anomalya. Ano pa, hindi pa po, hindi po nila alam kung may anomalya talaga. Posibleng anomalya pa lang. Opo, yung nagtatanong po 'pag 13 na ba sila, wala na, hindi na po, Senate President si Senator Alan Cayetano. Siyempre 13 na, 13 lang po ang kinakailangan. Pero gano'n pa man, tatanggapin na po nila Cayetano 'yan kasi may isang salita naman yata yata may isang salita naman yata si Cayetano. Wala na po siyang magagawa, maski po yung mga kakampi niya magagalit kung hindi niya po tatanggapin na sila na po uli yung minority. Okey. Ang una ngang, casualty ang unang casualty po nito, yun pong Blue Ribbon Committee o yung subcommittee ni Senator Marcoleta na tumututok po sa flood control. Ngayon, total senador ka pa rin naman ng bayan, Erwin Tulfo, hindi ka naman senador ng, mga loyalista at mga dilawan. Isa lang po pakiusap namin bilang Pilipino, puwede ba kung hindi wala ka namang balak na imbestigahan yung flood control, panatilihin mo na lang yung subcommittee ni Senator, Rodante Marcoleta. Wala ka namang balak na mag-imbestiga, palabas lang yung investigasyon mo, eh. Nag-imbestiga ka, nanawagan kayo ng Blue Ribbon Committee hearing para sabihin na sinungaling yung 18 Marines. Pero siyempre hindi po natin aasahan 'yan dahil yung mga Tulfo, sagad-sagaring tuta. Kasi kung hindi kayo tuta, mag-iimbestiga kayo sa flood control, pinakamalaking, sabagay sawa na kami kapapakiusap diyan sa mga 'yan. Kung ano na lang, may 2028 pa naman, eh. O ngayon, ano po ang gagawin nila kasunod? Tapos na po sila rito, mababawi na nila, same na lang 'yan. Hindi rin sila mag-iimbestiga diyan, okey. So ang inaasahan po natin, wala na naman po, goodbye na naman po sa Blue Ribbon Committee hearing. Maaaring mag-hearing po 'yan mga lindol. Alamin siguro ni Erwin ano ang pinagmulan ng lindol, et cetera, et cetera.
Pero never na po na magiging seryoso ang usapan diyan. Saan ka nakakita ng hearing na yung nag-aakusa, yun ang inaakusahan? Yung mga tinuro ng mga nag-aakusa, walang gustong magpatawag, walang alam po ninyo, simple lang, eh. Sabihin niyo ayaw umattend ni Martin, eh. Wala na bang wala bang mga tauhan si Martin na na puwede niyong padaluhin? Kung ayaw po ni Martin na dumalo, yung mga tinuturo po na tumanggap para kay Martin, pumunta po kayo ro'n. Kasi po hindi po basta-basta nakakapasok diyan sa Forbes Park, 'di ba? Tuturuan na kita, Erwin Tulfo, kung hindi uubra si Martin, mag-ocular inspection kayo. Oh, kung totoong hindi nagde-deliver 'yan diyan sa Forbes Park, malilito po 'yan. Hindi po nila alam kung saan sila pupunta. Huwag niyong pagamitin ng Waze. Ituro nila kung saan nila, papaano. Pagka paniwala yung sinasabi, paniwalaan niyo. Hindi po yung magpapatali kayo, ayaw ni Martin, eh. So, wala na tayong magagawa. Eh, di pumunta kayo ro'n, mag-ocular kayo, "O, saan tayo dito?" "Paano kayo nakapunta riyan? Sige, i-describe niyo sa'min." Walang gamitan ng Waze 'yan. Kasi matatandaan mo na 'yan, eh, yung mga driver once na napunta na ro'n, eh. Oh, tapos, asan diyan, papaano binuksan yang gate, papaano gano'n. Eh, lindol na lindol na, eh. Eto po ang kasunod niyan, akala niyo ba natatapos yan dito? Oh, kasi lahat po 'to bago sa kanila lahat, eh. Yung panggigipit po sa mga senador, ngayon lang po nangyari yan na ginigipit yung mga senador. Wala po sa kasaysayan ng Pilipinas na yung mga senador ay nagpapadaig sa mga kung sino. Noong araw ang lahat ng senador, gano'n talagang tingin nila sa sarili nila. Pangatlo sila sa pinakamakapangyarihan. Presidente, bisepresidente, mga senador. Eh, dito parang yung mga senador natin parang mas mataas pa yung USA, eh. Kita niyo po, napanood niyo na ba yung kay Robin na, "Wag mo namang, itutulak yung ating mga bisita, Brad." Sabi ni Robin Padilla. "Mga bisita natin 'yan, Brad." USA yun, naroon ang senador. Dapat sa inyong mga senador talagang panindigan niyo yung mga ganyan po ang iboboto natin dapat, hindi yung mga senador na dahil sa kawalan ng kakayahan, susunod-sunod na lang kung sinong amo. 'Wag na po tayong bumoto ng senador na magagaling lang po sa mga away mag-asawa. 'Wag na tayong bumoto ng senador na magagaling lang po sa kotiko, walang kakayahang magsalita. Yan pong mga ganyan, yung mga kakulangan po. Yung mga senador po na maraming kakulangan, wala talaga silang kakayahang maging senador. Prone po yan lagi na tagasunod, prone po yan na nadidiktahan. Kasi walang alam, eh. Maging mapanuri po tayo. Nakita niyo yung lineup nung ano, Duterte? Yung lineup na yun, matatalino lahat, magagaling lahat. Sayang, kasi ba't ko ba iboboto 'to, hindi ko naman kilala 'to si Lambino, hindi ko naman kilala 'to si Mata, hindi ko naman kilala 'to. Pucha, porket hindi niyo kilala, di dun kayo sa kakilala niyo. Samantalang ito si Tulfo, naku, okey 'to, isumbong kay Tulfo 'to, tignan niyo ngayon.
Sino yung numero unong mga tagasunod, mga Tulfo. Etong sila Lacson at Soto, dati ng mga senador 'to, mga ano 'to, mga macho man 'to, eh. Mga anti-corruption 'to, isama ko na 'to. Kaysa naman dito kay Bondok, eh, di ko naman gaanong kilala pa 'to si Bondok, di ko naman gaano kilala 'to si Rodriguez. Yan ang inabot natin. Umamin kayo, sinisingit niyo talaga sila. Yung mga isiningit ninyo, yan yung perwisyo natin ngayon. Yan ang pumiperwisyo sa'tin. Okey, so unang biktima nito yung flood control investigation. Mabibinbinan na, hindi lang po mabibinbin, talagang mawawala na naman. Okey, ikalawa po, ako eto nakikita ko, nakita nila ganyan lang pala. Ilan ba kailangan natin? Una isisingit nila, mukhang hindi naman dapat, 16. Oh, 'di ba ngayon ngayon po pinapalaganap na ng mga congressman, ganyan po sila nagsimula nun, eh. Yung mga congressman po, pinasimulan nila, "Ha, 11 days? Ginastos yung 125 million, 11 days? Paano nangyari yun?" Mga gano'n lang sila nagsimula, 'di ba? Ngayon full blown, talagang ginawan po nila. Inuna na nilang inisip, i-impeach si VP Sara. Gawan niyo ng paraan para ma-impeach si VP Sara. Sinimulan diyan sa lintik na 125 in 11 days. Dumating po dito sa Mary Grace Piatos at kung ano-ano ng sanga-sanga na. Nung nagalit na si VP Sara, pati yung galit ni VP Sara, demanda na sa kanya. Ngayon po tina-try nila na pababain yung bilang ng senador para ma-convict si VP Sara. Conviction po ni VP Sara ang habol nila, pero mahihirapan po sila diyan. Dahil marami po diyan kahit po nasa kampo nila. Halimbawa si Chis Escudero tsaka 'tong si Joel Villanueva. Kahit po magiging kampo na yan ni Sherwin, dahil sila po ay mga, tatakbo po sila na ano, na senador sa 2028. Siyempre papakitang gilas na naman yan. Boboto para kay VP Sara yan. Yan dalawa na yan, si Chis Escudero tsaka 'to si Joel Villanueva. Si JB Ejercito dahil ayaw niya na yung pagkaka-impeach sa tatay niya, boboto rin yan laban sa impeachment. Si Zubiri, paulit-ulit niyang sinasabi na ayaw niya sa impeachment. Tignan natin kung may boto siya. So ang posible po na bumoto mula dun sa hanay nila ay 4 agad. O di kabawasan pa yun. Oh. Pero yun na nga, baka ang tuloy-tuloy na pressure, kakasuhan namin kayo, hinahanapan namin kayo ng kaso. Mahirap po yan. Madali po kasing napapasunod yung mga magnanakaw. Kakasuhan ka namin, "Ay talaga? Sige baliktad na ako." Mga takot makasuhan dahil mga magnanakaw. Hindi po ba? Sino po ba mga takot makasuhan? Yung mga magnanakaw. Hindi po ako pabor diyan sa people power na yan. Kasi naisip na po ni VP Sara yan, eh. Kaya may nagtatanong sa kanya reporter ng people power, dahil nga
gusto ng mga 'yan na si VP Sara magsalita pabor sa people power. Once na nagsalita si VP Sara na pabor siya sa people power, katakot-takot na kaso na naman 'yan. Hindi iniisip 'yan ng mga ano, eh, yung mga gigil na, naiinip na mapalitan 'tong gobyerno na 'to. Gusto nila si VP Sara na yung manguna sa kanila. Ano mangunguna si VP Sara? Sangkatutak na nga kinaso, imbento pa lang, eh, ang hirap ng lusutan, eh. Hmm. Tapos eto ngayon, magsasalita pa si VP Sara na eh, di parang binigyan mo lang ng bala yung mga kalaban niya, 'di ba? Kahit si VP Sara na mismo nagbigay ng bala sa mga kalaban niya. Una nila yan, una, mapababa yung bilang ng, mga senador. Ikalawa, gipitin ng mga senador para bumoto laban kay VP Sara. Lahat kayang gawin. Baka akala niyo kaya ba nilang gawin 'yan, Badong? Opo, kaya nilang gawin 'yan lahat. Ang lakas po talaga ng ano 'no, ang hirap po talaga ng kalaban natin 'no. Tinitignan ko po 'tong lahat sa media, talagang wala pong tagapagtanggol sa media sa mga Duterte, hindi pinagtatanggol, eh. Oh, eto po, hindi po nababalita 'to. Davao airlifts 500 cases of bottled water to areas in Region 11 and 12 that can't be reached by land due to unpassable roads. Meron pong mga bahagi po na hindi na nakakarating, nagugutom na po yung mga tao. Yan po unahin ninyo, hindi yung mga panay-politika, panay-politika. Dear DDS, Independence Day na, palayain niyo ng mga sarili niyo sa maling paghanga at maling paniniwala. Ikaw ba, Heidi Mendoza, tama ka? Heidi Mendoza, tayo daw sinasabihan ni Heidi Mendoza, palayain na raw natin ang sarili natin sa maling paghanga. Pati hinahangaan namin mali pa rin. Puta, ganun kayo kagaling mga dilawan. Sa sobrang dami ng, kahusayan ninyo, sa sobrang galing mo, Heidi Mendoza, talo ka, 'di ba? Yan po si Heidi Mendoza, yan po ang testigo kay Corona. Si Corona po, na pinahamak nito ni Heidi Mendoza, natanggal po sa pagiging Supreme Court Justice sa bintang po nila na magnanakaw. Nung siya po ay nilitis na ng Sandigang Bayan, napatunayan po na walang ninakaw. Lahat ng pera ni Corona sa matuwid galing. Ako po noon, okay po sa akin yun. Tuwang-tuwa po ako na kasi 'di ba, natutuwa ako na na-impeach si Corona, ay na-convict si Corona sa impeachment court. Akala ko magnanakaw, eh, dahil dito sa lintik na media. Kampihan sila lahat, eh. Ganyan po ang kalagayan ng mga Duterte ngayon, eh. Lahat po ng media, pinalalabas nila magnanakaw yung mga Duterte,
masamang tao, demonyo. Pero alam niyo po sa puso ninyo kung gaano po kabuti ang mga Duterte sa'tin, kung papaano po nila pinaganda ang Pilipinas. Kung wala lang pong pandemya, talagang ang unlad-unlad na po ng Pilipinas. Tanong, ngayon ba? Wala pong pandemya ngayon pero ang hirap po sa dibdib. Ang hirap po tanggapin ang nangyayari sa Pilipinas. Ikaw, Heidi Mendoza, napatunayan yung tinistiguhan mo, gusto niyong palabasin si Corona na magnanakaw, patay na nung nasabi ng Sandigang Bayan na lahat ng pera ni Corona kinita niya sa marangal na paraan. Ganyan ang ginagawa ninyo sa Duterte ngayon. Ang lakas ng loob mo na sabihin sa aming mga Duterte supporters na palayain na yung sarili namin sa maling paghanga at maling paniniwala. Ikaw ang isang dahilan. Alam mo kung hindi po ako doktor, pero yun po literal na namatay sa sama ng loob, si Corona. Hindi ka magnanakaw, inakusahan ka magnanakaw, tinanggal ka sa posisyon. Dahil dito sa mga witness na 'to katulad ni Heidi Mendoza. Paano niyo na-witness na magnanakaw yan, napatunayan ng korte na walang ninakaw, 'di ba? Yan ang gusto nilang gawin kay VP Sara. Pinagmamalaki pa nila, eh. Isa lang daw ang mapatunayan nila na guilty si VP Sara, tanggal na sa puwesto. Pinagmalaki pa si Corona, eh. Si Corona daw isa lang na-convict na. Oh, tignan niyo nga, pinagmalaki niyo pa. Pinagmalaki niyo pa talaga na walang kasalanan yung mama, nakamatayan na. You're crying again. Tanga ba talaga 'tong mga mga kalaban natin? Ano ba sa tingin niyo yung pag-iyak? 'Pag nagsasalita ba iyak ang tawag niyo? Asan ang luha ni Badong? Ayan, close up. May luha ba? Umiiyak ba si Badong? Ayan 'no, tangina, mga bobong puta. Kasi sa kanila, wala po silang hindi po uso sa kanila yung salita. Mga ano gan'to kasi sila mag-usap sa bahay, tatay mo karton. Yun lang po kasi 'pag marami pong sinasabi ang tao akala nila umiiyak na. Mga bugok ang pu 'pag 'pag may sinasabi kang hindi nila maarok kasi ang babaw ng ano nila, ang naiintindihan lang kasi nila gan'to, tanga si BP Sara, lustay si BP Sara, tatay niyo karton. 'Pag malalim po ang sinabi niyo, hindi na nila maunawaan yan. Kaya akala nila umiiyak ka na. Konti lang kasi ang bokabularyo nila, eh. Kaya kaya pagpasensyahan niyo na. Sabi naman po ni Mama Monchang, si Mama Monchang Ortega sabi po, ah, tapos na raw po ang Duterte era. Opo, pero muli kaming babalik. Yun lang ba gusto mong sabihin? Mama Monchang ka talaga, Ortega. Konti lang bokabularyo nila. Tawa, iyak, ganun lang. Walang ibang emosyon silang alam, eh. Tawa, iyak, karton. Akala niyo pinag-uusapan nila yung mga malalalim, yung mga
Yung mga 'wag na nga. Mama Monchang Ortega, opo, obvious naman na hindi na Duterte era. Pero ang sa'min, eto Marcos era nga 'to, pero tapos na kayo, eh. Hanggang 2028 na lang yung Marcos era, eh. Abangan niyo yung pagbabalik ng mga Duterte. Iyak, tawa, karton, kain. Konti lang mga ano nila, eh, konti lang mga bokabularyo. Iyak, tawa, karton, konti. 'Yan lang po ang ating topic. Puwede na kayong magtanong, puwede na po kayong magbigay ng reaksyon, at higit sa lahat puwede po kayong magpakape.